Lalong hindi na yan magkainintindihan mga kababayan. 20 abogado sa bawat kaso yung humahawak po. Sa bagay, mga kababayan, doon nga sa SMNI, yung consultant lang niya sa istasyon, si Jason sa, ang consultancy fee mga kababayan, 1 million a month. Di man mga kababayan pinatulan ng Palasyo Malacanang yung pagwawala ni Pastor Gibbs. Tama yata mga kababayan yung ating mga propesiya. Propesiya talaga niya, Mr. Maravillas. Yung ating mga analysis at pagtingin sa mga bagay-bagay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Palasyo Malacanang, will not dignify the so-called official statement ni Gibbs na nag-akusa mga kababayan sa Amerika, CIA, FBI, saka sa First Family at saka kay Martin na nakikipagsabuatan o nakipagsabuatan para siya ipatumba. Sasayangin ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pagkatao po sa tulad ni Gibbs na parang tumira rin ng tumira niya, Mr. Maravillas, ng tinitira ng kanyang best friend na si Mau Diggs. Kaya po, walang statement yung Palasyo Malacanang. Sino ba naman, Mr. Maravillas, na yung papatol dyan sa parang may tama? Pero si Speaker Martin Romualdez nagpalabas po ng statement. Maiksi lang po yung sinabi niya. Diversionary tactic man lang anya yan. Dapat anya harapin niya yung mga kaso. Ito pala po si Gibbs. More than 40 cases yung kinakaharap nito sa Amerika lang. Sa Amerika pa lang. Kaya po, yung US Embassy po, nagpalabas ng statement. Ito po sabi ng US Embassy, tiwalaan niya kami na si Gibbs will face justice for his crimes. Sabi naman ng PNP, handa na silang tumulong para ma-serve yung subpena laban kay Gibbs. Sabi naman ni ACT Party List Representative Franz Castro, huwag ka niyang pilingiro. Sabi kasi ni Gibbs, hinahabol-habol siya daw ng napakaraming mga babae. Pero anya, Mr. Maravillas, nakita mo yon? Yung balita na si Gibbs, tatakbo palang senador. Tatakbo daw mga kababayan. Baka kasama sa line-up po ni Mau Diggs. Yung mga nasa Partido Liberal po, nagpalabas na po ng statement na 3 yung kanilang mga official candidates that will run for senator in the midterm elections. Pwede po, mga kababayan, si Kix, si Chill, dangan si Bam. Sabi yan mga kababayan ni dating Senador Laila de Lima, mga recycled na niya, Mr. Maravillas, na mga politiko. Lahat man po mga recycled. O ngayon, so mayroon na tayong 5 na mga personalities who have officially expressed intent to run for senator in 2025 elections. Si Willie Revillame, nauna nang nagsabi. Tapos si Pastor Gibbs, si Kix, si Bam, si Chel. Ano niya yan, Mr. Maravillas, na mga recycled ang karamihan? Saan natin yan isusyot? Sa nabubulok o di nabubulok? Bahala na po kayo. Ito kasing mga LP, politicians, sinot na natin ito sa Inidoro nung mga nakarang eleksyon.
Pero parang mga zombie. Kada election po, nabubuhay, bumabalik po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis in Spaces Fitness Gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gustong mag-travel na bansa, pwede na kayo mag-online booking dito po sa amin. Pwede rin po magpa-booking kayo sa mga hotels. And we have our Paymaya at saka Bayad Center dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta. Negosyo rin ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo. Whitening niya siya po. Eye Glow Serum. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Sa mga inquiries nyo po, contact nyo po yung aking anak, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at saka paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, mga kababayan, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries nyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo mga kababayan dito sa mga balita natin. Nagpalabas na yung US Embassy ng statement. Kasi more than 43 cases pala yung kinakaharap nito na spiritual advisor ni Mau Diggs. Itong si Gibbs, doon lang po sa Amerika. Matindi pala na niya, Mr. Maravillas. Notorious po. Ngayon, hindi na pinatulan po ng Palasyo Malacanang kasi nakakababang puri. Pag pinatulan mo yung ganong uri ng tao, sa tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagkatao, talagang will not dare na patulan po ang isang nawawala na sa sarili. Sayang lang ng panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakarami yung ginagawa para pagtuunan ng pansin. Ang tulad po ni Gibbs. Kaya chinig ko po yung mga official releases ng Presidential Communications Office. Wala man lang na nabanggit tungkol kay Gibbs. Ay, diba? Ito yung page ng Presidential Communications Office. Busy yung ating Pangulo. Kausap po yung Indonesian leader, yung nanalo sa pagka-presidente ng Indonesia. Yung sabi diyan, sa isang phone call, binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto sa pangunguna nito sa halalan sa kanilang bansa.
Ipinaabot din ni PBBM ang hangarin na patatagin pa ang mahigit 70 na taong diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia, partikular na sa larangan ng energy, depensa, agham, technology at economy. Yan po ang ating Pangulong Bongbong. Hindi siya nagpapadistract at nagpapatol sa mga may mga sayad na tao. Kahit nga yung pagtatantrums po ni Diggs, maiksi lang yung mga sagot ng ating Pangulo. Kung hindi pa tinanong ng mainstream media, hindi man po magre-react. Pagsayang lang kasi ng panahon. Makukulit yung nasa mainstream media po. Inambos interview, di sinabi ng ating Pangulo, ipiktuan niya ng fentanyl yan. Ayan pa, PBBM sees greater trade cooperation potential between Philippines and Hawaii. Busy po yung ating Pangulo. Tutok na tutok siya sa pagpapaunlad ng ating bansa, ang bagong Pilipinas. Pinalakas na pagtutulungan sa pamumuhunan, turismo at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Hawaii ang isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong ika-22 ng Pebrero. Ito ay kanyang inihayag matapos ang kanyang meeting kasama ang 31st Trade Mission ng Honolulu City Council Delegation na inoorganisa ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii at Hawaii Philippines Business Economic Council. Ita ninyo po? Tapos tinawag ang ating Pangulo at si First Lady na mga mangkukulam, sabi ni Gibbs, aswang daw, nagbubudo. At nagsi-6RG daw. May sessionan niya dyan, nagagamit ng bawal na gamot, pagkatapos nagsisessionan niya, Martes, Biyernes, sabi ni Gibbs. Matindi mga kababayan yung tama talaga. Ito po yung First Lady. 21 hours ago, sabi dito, as part of President Ferdinand Marcos Jr.'s commitment to treasuring and preserving our country's history while strengthening our diplomatic ties, a guided tour of the nation's most historic homes was organized for ambassadors assigned to the Philippines. The tour was a showcase of Filipino culture and is part of the ongoing efforts of President to restore and preserve Philippine heritage sites. Yung mga ambassadors, diplomats po, ng iba't ibang bansa, in-entertain ng ating First Lady, Lisa Marcos. Itinor po sa heritage sites ng Malacanang. Di ba? Yung Malacanang compound, yung pinunta natin last year, mga kababayan. Nakapunta na ako dyan. Kami ni Mrs. at yung mga Malacanang vloggers po. Yung tinatawag na Arligue Street sa loob ng Malacanang compound. Tinor ni Mrs. Lisa Marcos, yung mga diplomats. Nasabi ni Gibbs, Martes anya Biyernes, nagsisesyon doon sa palasyo. Nagsisex urges. Matindi po. Ito sa Clark, ito mga kababayan, binisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi diyan, pinaigting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning may kayat ng dagdag pamumuhunan at negosyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga world-class na infrastruktura. Sa inspeksyon ng airport to New Clark City Access Road, ibinahagi ni PBBM na ito'y bahagi ng programang Build Better More ng Administrasyon or BBM. We are committed to building world-class infrastructure that could host businesses in high-growth area. Yan po yung inspeksyon ng ating Pangulo. Di ba? Yan po. Busy po yung ating Pangulo sa mga importanteng bagay. Wala siyang panahon dito sa mga tulad ni Pastor Gibbs. Ito pa, PBBM
we get things done, assures intensified intelligence service amid threats on national security. President Ferdinand Marcos Jr. assured the Filipino people on Tuesday of the government's intensified intelligence service. Dahil adyan sa banta to the Philippine government at saka sa national security natin. Kasama dyan mga kababayan yung barkada ni Gibbs, si Fentanyl, na isa na pong security threat sa ating bansa kasi gustong iwala yung Mindanao. Kaya gustong pakasuhan po ng mga congressmen. Nagmanifesto po yung mga congressmen sa Mindanao. Gustong pakasuhan si Fentanyl. Talaga niya, Mr. Maravillas. Sila yung gumagawa ng kanilang problema. Ito nga po si Gibbs. Lalo madadagdagan ito yung kaso. Dahil sa pinagagawa po, yung mga binanggit niya doon sa official statement niya, mga kababayan, pinabayaan siguro ng kanyang mga abogado na magdaldal ng magdaldal. Yung mga pinagsasabi po ni Gibbs, libelous and seditious. So malamang pinag-aaralan na ngayon ng ating mga authorities kung anong dagdag kaso ang pwedeng isampa dito po kay Gibbs para niya kasi Mr. Maravillas nangasiraan na ng bahit. Yan po mga kababayan ang tingin ko rin. So sabi ng US Embassy, tiwala sila na haharapin. Kibuloy will face justice for his crimes. So sabi rito mga kababayan, this comes after the Kingdom of Jesus Christ founder accused the United States government of plotting to eliminate him with the help of the Philippine government. Accusations he spouted after being summoned by the Senate and the House of Representatives. Para niya Mr. Maravillas, pinapamak ng mga abogado mismo ni Gibbs yung kanilang kliyente. Yun din yung aking obserbasyon. Sa bagay, mas maraming kaso po, mas maraming hanap buhay. May pambabayan naman po si Gibbs. Bilyonaryo yata itong si Gibbs mga kababayan. So walang problema na magdaldal ito ng magdaldal. At ipasubo ang kanyang sarili. Kasi sa kada kaso daw, sabi ni Gibbs, nagyabang po, 20 abogado niyang umawa kada kaso. Lalong hindi na yan magkainintindihan mga kababayan. 20 abogado sa bawat kaso yung umahawak po. Sa bagay, mga kababayan, doon nga sa SMNI, yung consultant lang niya sa istasyon, si Jason sa, ang consultancy fee mga kababayan, 1 million a month. Di ba? Hindi yun abogado. Consultant yun sa programa, broadcaster. 1 million po yung sinisweldo kada buwan. How much more itong mga abogado? Magkano yung legal fees niyan? Malamang milyon-milyon ang legal fees po. Sige niya, dumaldal ka lang na dumaldal. Para magpiesta kami rito. Sabi dito sa balita, earlier this week, Kibuloy was slapped with a subpoena ordered by both chambers of Congress after he snubbed committee hearings related to KOJC, and television network it owns, SMNI. Kibuloy's 37-minute audio message posted on social media on Wednesday alleged that the Philippine government, including lawmakers, are plotting to kill him and his church leaders. Ano man po ang mapapala? Kung halimbawa, i-eliminate siya, anong mapapala ng US government? Ano ang mapapala ng Philippine government, ng ating Pangulong Bongbong? Di ba wala man po? So sabi rito, the US Embassy reiterated that Kibuloy has been responsible for several rights abuses
and is on Federal Bureau of Investigation's most wanted list. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old, and he is currently on FBI's most wanted list, sabi po ng US Embassy. So yung mga kaso po ni Kibs, more than a decade na po na nakapending sa Amerika, tapos ituturo niya yung ating Pangulong Bongbong. Ano man kinalaman doon? Di ba? Tagal-tagal na yung kanyang kaso. At yung mga nagreklamo po, mga former members niya, at mga minor de edad. Kaya tama yung sabi po ni Speaker Martin Romualdez, diversionary niya, diversionary tactic ang ginagawa ni Kibs. Kaya sabi ng US Embassy, questions na about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice. Kibuloy, who was indicted by a California court in 2021 for allegedly conspiring to engage in sex trafficking, has an active arrest warrant in the US issued on November 10, 2021. According to the US Federal Bureau of Investigation's website, the US Department of Treasury in 2022 blocked Kibuloy's assets over what is described as serious human rights abuses committed by the preacher. So, he has to face the music, ika nga, mga kababayan. Kung sino-sino na yung sinasabit sa problema niya, na siya man lang ang may gawa. Kinaladkad na, pati po mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong, First Lady, Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, kinaladkad niya sa problema niya, na siya man lang ang may gawa. Ayan po siya. Sabi ni Kaniska Gango Pachay, tama ba ang basa ko? US Embassy spokesperson, expressing confidence that FBI most wanted and self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy, will face justice for his heinous crimes. So ang pwedeng gawin po ni Kibs ngayon, anyway, self-proclaimed son of God siya, mag-migrate na po siya doon sa langit. Di ba? Kung hindi siya makarating sa langit po, pwede din sa impyerno siguro. Di ba? O doon sa Mars, magpatulong siya kay Elon Musk. Akotin niya yung kanyang mga leaders, pati isama niya yung kanyang mga disipulos. Isabi niya doon sa kanyang statement kahapon, the other day, nung Wednesday, pabalik-balik na daw siya doon. 1,000 times siya pabalik-balik sa kanyang mansion sa heaven. Kaya daw siya naririto lang, may mission siya. Pero pabalik-balikan niya ako doon. You see? At ang kanyang ama, mga kababayan, si Jesus Christ. Pati yung ating Panginoong Jesucristo po, pinalalabas ni Kibs na nagkaasawa at nagkaanak. At yung anak siya. O kung hindi, kasi yung Diyos po, ang Diyos Ama wala mang asawa, pero may anak, kasi Diyos siya eh. So ang ibig sabihin ni Kibs po, si Jesus Christ nagkaanak at siya yun. Tinawag niya po na ama si Jesus Christ. Yung anak, ginawa niyang ama. Talaga niya, Mr. Maravillas, masama yung epekto yata ng tinitira ni... Baka po, baka pinatikim din ni Maudigs. You see? Kasi yung pagbehave po, kakaiba na. Parehas na ni Maudigs yung kanilang pagsasalita, kung ano-ano pong mga pinagsasabing hindi ka panipaniwala. Kaya po, sinupalpal siya ni Franz Castro. Pilingiro ka niya? Huwag ka niyang pilingiro, sabi ni Franz Castro. Makabayan, Solon Act Party List, Representative Franz Castro told Pastor Kibuloy not to flatter himself and instead advise him to face the music regarding his alleged cases of rape and abuse of women.
Harapin mo anya yung kaso mo na pang-aabuso sa mga kababaihan, pang-rape. Sa bahagi ko naman kay Kibuloy, huwag kang ang filingiro. Ang akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan, hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Kaya hinahabol ng mga kababayan kasi ni-rape sila. Kaya sinupalpal mga kababayan ni Franz Castro. Sabi ko nga po, pag pinakinggan ninyo yung testimony ng mga kababayan doon sa investigation ni Senator Risa Hontiveros, para kang nanonood ng Betamax na XXX, ganun katindi po. Hindi ko na diniritso po na pakinggan. Sa sobrang laswa, mga kababayan, ng pagkikwento sa harap ng committee ni Risa Hontiveros. Kaya nga po, nakakalungkot na si Risa Hontiveros lang yata yung interesado among the senators. Nakakalungkot na si Risa Hontiveros lang, marami namang mga senador na mga babae, tulad ni Senator Amy Marcos, Pia Cayetano, Loren Ligarda, Cynthia Villar, ang inaasahan sana natin na sasaklolo sa kalagayan ng mga alleged victims. Si Super Ate, sumaklolo pa kay Kibs. You see, pati yung mga senador natin na mga kalalakihan, parang wala lang naririnig sila. You see, dapat niya siguro Mr. Maravillas, lahat ng mga senador natin, palitan na ng mga bagong pangalan. Hindi itong mga recycled na gustong bumalik sa Senado. At saka yung mga re-electionist. Yun nga po sana. Pero ako, kasi pag ganito ng ganito, siyempre sila yung mga kilala, pabalik-balik lang sila mga kababayan sa Senado. Kaya nga pabor tayo sa People's Initiative para finally i-abolish na lang itong Senado po. Sakit sa ulo itong mga senador natin. Pati yung tiyatsa po, economic tiyatsa, pinapahirapan. Malayo po sa agenda ng ating Congress na very supportive sa economic agenda ng bagong Pilipinas ng ating Pangulong BBM. BBM. Pero ito mga senador po, most of them, pabida po. So sabi po ni Franz Castro, sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Yun po ang mga naghanap sa kanya, yung mga alleged inaakusahan siya ng rape cases. Siya po ay hinahanap para makaharap ng hustisya, sabi naman po ni Brosas. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Yun po ang tama, mga kababayan. Tira niya Mr. Maravillas, kakandidato pala si Games para senador. Yan, sabi dito po, nagsisipaglitawan na ang mga pangalan ng mga interesadong bumalik po sa Senado. Una yung mga recycled liberal politicians. Ito po, ano niya yan Mr. Maravillas? Mga recycled, sabi mo, saan natin sila itatapon? Sa lalagyan ng mga nabubulok o di nabubulok? Saan ninyo gusto pa? I-segregate natin. Nabubulok, hindi nabubulok. Recycled eh. Wala niya Mr. Maravillas kadadala ito mga taong ito. Baka po magwa-fundraising lang para may maitago. Former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino along with human rights lawyer Chel Jukno are the initial senatorial candidates of Liberal Party for 2025 midterm polls. Sabi po yan ni LP spokesperson Laila De Lima. Yes, the three intend to be opposition candidates. Senator Kiko is surely an LP candidate. Senator Bam and Dean Chel are not officially LP members.
Sabi ni LP President and Albay 1st District Representative Ed Silagman, ipangilinan Aquino and Jukno are indeed running in the party list tickets. The lawmaker responded by saying the party is still completing the senatorial ticket. We are still in the process of finalizing the senatorial slate. Many are probable, sabi po ni Lagman. Talaga po nag-ready na sila kasi ang filing po ng mga kandidato for the midterm election sa October na. Kaya yung mga may intention po, nagsisimula na po na magsipaglitawan ngayon. Ayo. Yan yung tatlo plus Kibuloy and Willie Revillame. Dapatan niya siguro Mr. Maravillas, isa lang na lalagyan ang ihanda natin doon sa mga nabubulok. Para pakinabangan man lang ng mga halaman. Pag hindi nabubulok po, walang pakinabang yung mga halaman. Pag nabubulok, may silbi pa. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.